2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, syempre, balik trabaho na naman tayo after ng long holiday. So, wala na kaming holiday sa mga susunod at saka sa isang buwan. Wala na, tapos na. So, yun. So, syempre, ngayong araw na to, syempre, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers, welcome natin sila yung bonggang-bongga. Welcome to my channel. Salamat naman sa pag-subscribe. Doon naman sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na. At sa mga ayaw, ay nako, papangit kayo lalo. Charot. So, yun. And then, of course, sa mga makasolid na makamama Sam dyan, na talaga naman sumusuporta dito sa channel natin ng bonggang-bongga, ay nako, kapon ka. O, diba? At saka, syempre, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, ito nga, pambaton ng Singapore para sa Mr. International 2025 na magaganap dito sa Bangkok, Thailand ay isang Filipino-Chinese. At ito nga ay wala nang iba kundi si Jason Curtis. Oh, Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, I'm so excited na ma-meet siya. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, half Pinoy siya eh. So, for sure, nakakapagsalita siya ng Tagalog. And then, ayun. So, excited ako kung anong ipapakita niya sa competition ngayon dito sa Mr. International. Kung ito ba ay abot sa dulo ng competition, ito ba ay makakapaglaro ng bonggang-bongga hanggang sa dulo ng competition, matatalo niya kaya si Kurt Bondet. Ayun yung mga katanungan ko. Syempre, kahit hindi naman sila mga ganong ka bongga yung kagwapuhan nila, may pag-asa pa rin naman silang manalo at malay ninyo, di ba? Doon nga sa Mr. World, nagulat tayo dahil yung nanalo hindi naman kasing gwapo ni Kurt Bondet, tapos yung mga pumasok sa semifinals, mga soso lang din naman ang kagwapuhan. So, dito sa Mr. International, possible din kasi mangyari yun. Kaya, yung mga kandidata na namimit na natin na day by day na nagsisidatingan or mga umuusbong na dyan sa social media, so ibig sabihin, potential din silang makapag-uwi talaga ng titulo ng Mr. International. At kahit tong si Mr. Singapore, syempre hindi natin pwede underestimate yung kakayahan niya hanggat hindi nag-start ang competition at nakikita mo kung ano yung kalibre na meron siya. That's why I'm looking forward na ma-meet siya ng bonggang-bongga. O, diba? So, yun. So, kung kagwapuhan, gusto ko yung beauty niya, gusto ko yung kagwapuhan niya. Pinoy na Pinoy yung dating, and then mukhang malaki yung nota, charot. Kasi nakikita ko bakat eh. Ewan ko, pero bongga, maganda ang katawan at guwapo. So, tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa kompetisyon ng Mr. International ngayong taon na to. Are you excited? Kasi ako, yes, bonggang talaga to. Ganon yung kabongga, yung parang na-excite talaga ako sa kanya ng todo-todo. And looking forward. So, yan! And then, ito pa, para sa mga sumunod natin, chika. Sabing ganon, Mama Sam, tingin mo, ano ang best production at stage ngayong taon na to? Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, or Miss Earth Philippines? Oh. Para sa akin, lahat naman sila, iba-iba kasing putahe. Parang, tingin ko maganda yung sa Binibining Pilipinas, no? Mas bongga yung stage nila. Actually, hindi ako nanood ng Binibining Pilipinas ngayon taon. Hindi pala siya pinalabas sa YouTube. So, wala tayong idea doon sa ano ba yung production na meron sila. Kasi di ba hindi nga natin
napanood kasi wala silang live ngayong taon na to. Hindi ko alam kung bakit. At hindi ko alam kung nagpalabas ba sila ng delay or hindi. Kasi nga, di ba, kaya hindi yan nag-live, pinoprotektahan nila yung delay telecast nila sa GMA. So, hindi ko lang alam kung na-upload na ng Binibining Pilipinas yung kanilang Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Wala na, hindi ko na nabalitaan kasi hindi na ako nag-follow up. Charot. Anyway, so para sa akin, sa nakikita kong photos, maganda yung sa Binibining Pilipinas. Yung sa Miss Earth kasi silver, so parang wala lang, walang kabuhay-buhay, silver lang siya, ganon. Pero bongga, may pagka-elegante naman yung dating. Sa Miss Universe Philippines, okay din naman. Ayan, ganyan maganda naman silang tatlo. Huwag na tayo mamili. So kayo ba, ano ba pipiliin niyo? Nakakaloka to. Oo, so laban lang, ganon talaga. So anuhin natin, supportahan natin yung pageant na sariling atin, di ba? Just kung may mga pag ganon-ganon pa, pumili daw tayo kung ano yung maganda. Charot. So, eto, ano naman daw ang masasabi ko sa 6'1" height at former Miss International winner from Vietnam ang ilalaban ngayon sa Miss World. So, tingin mo ba, Mama Sam, siya kaya ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na, sa susunod na taon para sa Miss World? Vietnam. Hello, Vietnam. Actually, itong nanalong to sa Miss Intercontinental, sa totoo lang, nagulat tayo di ba? Kung bakit siya nanalo. So, parang feeling ko, yung time na yun, parang hindi naman ganun kabongga o hindi naman ganun ka-quality yung nanalong Miss Intercontinental noong 2022. Parang ano siya yung parang dark horse na bigla na lang nanalo, ganon. Tapos yung nanalo siya, parang gulat na gulat yung lahat kasi nga, sabing ganon, kasi daw gagawin daw sa Vietnam yung Miss Intercontinental, kaya daw ito yung pinanalo. Yon. So, kung akong tatanungin mo, hindi naman porket 6'1" ay panalo na. Maganda yung height. So, makakatulong para sa laban niya. Pero, syempre, kung may advocacy siya, dapat yun yung paghandaan niya. Kasi, alam naman natin ang Miss World, Beauty with the Purpose. Saka, tignan natin kung anong laban na gagawin niya doon, di ba? Hindi naman porket Miss Intercontinental title holder na siya na ang panalo. So, doon sa mga lumalaban from Miss Universe, naniniwala ako. Pero dito sa mga Intercontinental na ilalaban mo sa Miss World, wala pa tayo na-experience dyan. Malay mo siya. But, syempre, looking forward ako kung anong ang pasabog ng Vietnam para sa laban nila sa Miss World. Di ba? And then, ayun. So, ang tanong ko, ang pambato ng Indonesia, ikiniklaim din nila na sila na daw ang susunod ng Miss World. So, ang tanong, papayag ba ang Indonesia na makuha ng Vietnam ang corona ng Miss World sa susunod na taon? Di ba? Ayan yung mga abangan natin. At ayan yung mga nakakaloka. Kasi, kung iisipin mo, ang Indonesia, yan din yung target. Ito namang yan din yung target. Ang ending niya, si Philippines ang nanalo. Charot! So, yun. So, good luck. Diba? Good luck kay Vietnam. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya. Diyos ko, nakakaloka. Ay nako, uso na talaga ngayon yung mga title na sasali sa ganitong pageant. Balita ko, si Antonio Porcel daw ang ilalaban ng Thailand. Charot! So, yan. So, back-to-back na. Ganon. Nagba-back-to-back ba ang Miss World? Oo, no, nagpa-back-to-back sila. Ang India nagawa yun, di ba? Back-to-back. But, syempre, looking forward ako kung ano ang pasabog at ano ang magiging eksena ni Miss Vietnam. Di ba? So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, mga pambato natin sa international pageant ng mga transgender. Ready na daw. Si Patricia Lorenzo para sa International Queen na magaganap nga sa next month, sa September 20. Oh my gosh, malapit na rin. And then, ito din, si Mardi Mabalda for the Miss Equality World. Di ba dito lumaban si Patricia na naging first runner-up? So ako para sa akin, well-prepared naman yung mga yan. Ayang pang mga yan, just magpapakabog ba yan ng ganun-ganun lang. So looking forward ako sa magiging eksena nila at pasabog nila sa entablado ng Miss International Queen. Itong si Patricia Lorenzo, di ba?
parang feeling ko talagang pinaghahandaan niya ng todo-todo at good yan. And then, ayan, so tingnan din natin kung ano magiging laban natin sa kompetisyon ng, Miss Equality World. Diba? So, looking forward tayo sa mga kandidatang to. Ang sabing ganon, so, bakit daw itong si Ki Trajano ay hindi daw sumali dito sa Miss Intercontinental Queen? Bakit daw sumali sa sa Universal Woman? Kasi na-approve siya doon. And then parang feeling ko kasi babae na siya, 'di ba? So kaya siya nandoon, woman na siya, hindi na siya trans. So hayaan na natin. So ang importante ay nakapag-compete siya doon ng bonggang-bongga. So wag nang ipilit. Kumbaga para ibang level niya na kasi. Ang gusto niya nga universe pero hindi nga siya na pasa sa universe. So sa Miss Pampanga. So, dito na siya sa Universal Woman. At ayun nga, di ba, sabi niya makakarating siya sa top 5. Hindi naman nakarating. Pero I'm happy for her na kasi ang layo na ng narating niya. So, ayaw niya na yung mga international queen. Ang gusto niya na talagang babaihang labanan. At in fairness naman sa kanya, babaeng-babae naman siya. Diba? So, yan. Wag na natin siyang pakialaman. Okay na lumaban siya doon at wag mo nang ipilit kung gusto mo pa siyang pumunta dito sa International Queen. Sana maging happy na siya doon. Sana na-experience niya sa Universal Woman at wag nang sumali sa iba pa. Charot. So, yan. Ay, nakakaloka talaga, no? Nakakaloka talaga yung mga pageant. Ang sakit nila sa ulo. Sa totoo lang. At eto, mas bongga tong chikang to. Sabing ganon, ang national competition ng final schedule for Miss Charm. So, magaganap ba sa December ang Miss Charm? Hindi ko alam. Wala tayong balita. Ayan yung pageant na urong sulong. Kawawa nga si Cyril Payumo kasi nga, di ba, parang hindi pa siya nakakalaban dito. Parang ang layo-layo na ng mga labanan dito sa Miss Charm. Kumbaga parang si Cyril 2 years na yatang hinihintay ang Miss Charm. Batch pa to ni Atisa Manalo. Mauuna pang lumabas si Atisa Manalo tapos lalaban na uli si Atisa. Yung mga tipong gano'n. Hindi pa rin nakakalaban si Cyril Payumo. Pero looking forward ako sa magiging laban niya. At parang feeling ko naman mananalo si Cyril Payumo. So sabing gano'n sa December daw ang Miss Charm. And then sana ma-push ng organization. At sana pag nag-push sila ng pageant nila, go na. So yun na yun. Huwag nang paulit-ulit. But, tingnan natin. Mahirap umasa. Di ba? So, sabing ganun, dapat pa ba tayo magpadala ng kandidata sa Miss Charm? Pag na-push na nila ngayong taon na to, tapos sa susunod na taon, pwede na uli. Ganon. Ay, naku, nakakaloka, nakaka-stress yan. Buti nga hindi na nga kumuha ang Miss Universe Philippines na ilalaban nila dyan para sa susunod na 2027 kasi parang feeling nila ay sa 2026 pa magkukumpit si Cyril Payumo. Pero tingnan natin, malay naman ninyo, di ba? Mag-push nila sa December yung pageant nila. Kaya good luck sa Miss Charm, di ba? And then para naman sa sumunod natin, chika, ito nga mga pambato ng Miss Universe Thailand, nakakabuga na ng bonggang-bongga. At ito nga sa mga nag-swimsuit nung nakaraang araw, Patumtani. Andiyan dyan si Patumtani, si Vina ng Saraburi, si Bangkok, di ba? At saka syempre si Phuket. Sino daw ang stunning sa kanila? Ay nako, para sa akin, stunning talaga ang beauty ni Phuket, si Adele. Ewan ko ba, parang iba talaga yung ganda talaga ni Adele. Kita ninyo, fresh na fresh. So parang feeling ko si Adele ang mananalo ng Miss Universe Thailand. Oh my gosh, nakakakaba. Kasi di ba? Kasi iba talaga yung aura niya at nakikita naman natin at sa tuwing lalabas siya, ito ang ipinapakita ni Vina, ay nako, kakabugin niya ng bonggang-bongga. So ayun nga, may napanood nga ako, naka-live si Vina, biglang sumilip si Adele. Parang si Vina hindi komportable na kay Abel, parang ay nako, lagi-lagi na lang. Pero alam mo naman si Vina, mabait naman si Vina at parang feeling ko naman ay welcome sa kanya si Adele, di ba? So paano daw pag nanalo daw si Adele at natalo daw si Vina?
Ito yung mga katanungan. Ito daw kasing si Adele ay from Cambodia. Oo, Cambodia and Thai. Ayun, yung may dugo siyang Cambodia. Willing daw ba magpadala ang Thailand sa Miss Universe na Thai and Cambodia? Alam mo, magagamit nila yan kasi di ba issue yan ngayon. So parang feeling ko, magagamit nila yan para mas mapansin sila ng bonggang-bongga at mapag-usapan sa Miss Universe, di ba? So kung yan yung ipapadala nila, advantage sa kanila yan. Kaya wag na natin yung questionin. And then, ayun nga, sabing ganon, ayaw daw ipanalo si Vina dahil daw hindi daw Thai blood. Hindi totoo yon. Kaya natatalo si Vina because of her communication skills. So, kailangan lang na ma-improve niya talaga yon. Kasi kung galawan naman, sa nakikita natin ngayon, kaya niya mag-penetrate sa top 5. For sure, makaka-top 5 si Vina sa galawan na ipinapakita ngayon. Kahit naman noon, ganyan din kaya niyang makatungtong sa top 5. Pero, ang hindi sigurado dito, kung siya ba ang makakapag-uwi ng corona, dahil yung mga kalaban niya ay malalakas din. O, yon, ganon. And then si Preo, ganon din, makaka-top 5 din si Preo. And tignan natin, di ba? Kasi sila yung nakikita natin nagpe-penetrate eh. But, nasa laro yan ng kandidata kung paano niya ba ipapanalo to. Eh, kung talagang ready sila sa Q&A, di mas bongga, di ba? So, magkakaalaman yan. Si Adele ngayon, ang nakikita ko na very strong contender talaga. But, tignan natin kung aariba nga ba siya hanggang sa dulo ng laban, di ba? So, good luck na lang sa mga girls ng pambato ng Thailand. O, di ba? And then, ito nga para sa sumunod natin, chika. Pambato natin sa Miss Earth. Ngayong taon na to, Mama Sam, tingin mo, uuwi niya kaya ang corona ng Miss Earth? Ayan yung sinasabi ng kadamihan kasi nga daw, ang galing-galing neto sa communication skills. At talaga naman sa Q&A kung paano to sumagot ay talagang winner. Di ba? Aminin ninyo, winner naman talaga. So, yes, amoy ko na malakas ang laban natin ngayon sa Miss Earth dahil bukod doon sa magaling siya sa communication skills, Diyos ko, maganda ang lola mo at total package talaga. Body, beauty, and brain. So, nasa kanya lahat. And parang nakikita ko siya ang 2.0 na Karen Basco dito sa Miss Earth. At ayun na nga. So parang feeling ko kakayanin niya talaga may uuwi ang corona ng Miss Earth ngayong taon na to. Kaya sa mga nagtatanong kung kaya ba natin talaga makapag-uwi ng corona mula sa Big 5, I think meron na tayong isa na parang feeling ko medyo sigurado ako dito. Si Joy Barcoma, di ba, ng Miss Earth Philippines. So, yan. Pero, dapat maganda si Joy kasi sayang naman. So, parang feeling ko malakas yung laban niya. But, nandoon ako na depende yun kung paano siya magpiprepare sa kompetisyon at kung kakayanin niya talaga. Diba? So, yan. So, I'm so excited for Joy. Kayo ba? Excited ba kayo? So, kung na-excite kayo, i-comment below ninyo kung ano man ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.